Breaking news! Nahuli na si Ryan Wedding, dating Olympic snowboarder at umano'y drug kingpin na hinahanap ng FBI. Welcome sa Sidebar. Inihahatid ito ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Breaking news tungkol sa isang kwento na matagal na naming sinusubaybayan dito sa Sidebar. Ipinahayag na naaresto na si Ryan Wedding, 40 anyos na dating Canadian Olympic snowboarder na ngayoy umano'y drug kingpin. At ito ay matapos siyang maisama sa FBI's Top 10 Most Wanted list ng mga pugante. Noong Marso 2025 may dolyar, 1,000,000 pabuya para sa impormasyon sa kanyang pagkakahuli o pag-uusig. Ngayon, inakusahan siyang namuno ng malupit at marahas na operasyon ng pagpupuslit ng droga. Di umano, nagdulot ito ng pagpasok ng 60 metriko toneladang kokaina sa United States kada taon. Alam mo, sabi ng FBI, regular siyang nagpapadala ng daan-daang kilong kokaina mula Colombia, dumadaan sa Mexico at Southern California papuntang Canada at ibang bahagi ng United States. Ngayon, kailangan kong linawin ang isang bagay. Sa oras ng pagre-record na ito, medyo kakaunti pa ang detalye tungkol sa mga pangyayari na nagdala sa kanyang pagkakaaresto, sa kanyang pagkakahuli, pero gayunpaman alam natin na siya ay nahaharap na sa mga kaso. Kinasuhan siya ng federal na pagpatay, pananakot sa saksi, money laundering at drug trafficking. Inaakusahan siyang nag-utos ng pamamaril at naglagay ng pabuya sa saksi sa isang restaurant. Ayon sa ulat, maling inisip na kamatayan ng biktima ay magpapawalang bisa sa mga kasong kriminal laban sa kanya at sa internasyonal na sindikato ng droga. Ang lalaki ay kilala sa mga alias tulad ng El Jefe, higanteng publikong kaaway, James Conrad King at Jesse King. Matagal nang sinusubaybayan ng federal na autoridad ang taong ito. Ayon kay FBI Director Kash Patel tungkol kay Wedding, hindi ka pwedeng maging drug kingpin at makaligtas sa batas. Si Ryan Wedding ay isang modernong Pablo Escobar at El Chapo Guzman. Hindi siya makakatakas sa hustisya, sabi ni Attorney General Pam Bondi. Kontrolado niya ang isa sa pinakaproduktibo at marahas na drug trafficking organization sa mundo. Siya ang top cocaine distributor sa Canada. Tandaan din na marami ang kinasuhan dahil sa umano'y operasyon ni Wedding dito. Ayon kay AG Ivonde, mahigit 35 tao ang kinasuhan at nakumpiska na ang mga armas. Mahigit 3 dolyar sa kripto at higit 13 na ari-arian. Noong nakaraang buwan, kinumpirma ng FBI na kinumpiska ng mga autoridad ng Mexico ang 40 na halaga ng motorsiklo na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng dating Olympian. At sa totoo lang, pinag-uusapan natin ang dating Olympian. Ibig kong sabihin, talagang kamangha-mangha kung totoo lahat ng mga paratang. 80 ito para sa lalaking lumahok sa 2002 Winter Olympics sa Utah. Gaya ng sinabi dati ni Akil Davis, Assistant Director ng FBI sa Los Angeles Field Office. Si Wedding ay mula sa pag-shred ng powder sa mga slope ng Olympics hanggang sa pamamahagi ng powder cocaine sa mga kalsada ng mga lungsod sa United States at sa kanyang sariling bansa, Canada. Nalaman pa namin ang dagdag na detalye sa pagkakahuli kay Ryan Wedding ngayon sa press conference ng mga autoridad. Ako si Cassie Patel, Direktor ng FBI. Narito kami dahil sa mahusay na pamumuno at suporta ni Pangulong Trump sa mga tagapagpatupad ng batas sa bansa at mundo. Narito kami para i-anunsyo ang panibagong makasaysayang tagumpay dahil sa pagtutulungan ng mga tagapagpatupad ng batas sa Amerika at buong mundo. Magsama-sama tayo para labanan ang krimen sa anumang sulok ng mundo. Ngayon, inianunsyo namin ang pagkakahuli kay Ryan Wedding, isa sa 10 pinaka-wanted ng FBI, kaya 6 na top 10 ng FBI ang nahuli ngayong taon. Para bigyan ng perspektiba, 2 pa yon kaysa sa kabuuan ng naunang administrasyon. At hindi magiging posible ang lahat ng ito kung wala ang napakagaling na pamumuno ni Attorney General Pam Bondi at ng Department of Justice at ng ating mga katuwang at mga piskal sa United States Attorney's Office. Sa Los Angeles at Los Angeles Field Office, makikita dito ang ating matatapang na katuwang gaya ng Commissioner ng Royal Canadian Mounted Police, Hepe ng Pulisya, Los Angeles Police Department, Los Angeles Field Office Assistant Director in Charge, pati na rin ang mga katuwang mula Drug Enforcement Administration, Customs and Border Protection at iba pa. Ganito ang itsura ng nagkakaisang hanay. At para lang ipakita kung gaano kasama ang taong ito, si Ryan Wedding, mula siya sa pagiging Olympic snowboarder hanggang sa naging pinakamalaking narco-trafficker sa makabagong panahon. Isa siyang modernong El Chapo at Pablo Escobar at akala niya matatakasan niya ang hustisya. Sila ang matatapang na bumuo ng prosecution package, investigative package at operation strategy. Kaya nandito tayo ngayon.
Sinampahan siya ng kaso sa pagpupuslit ng cocaine at pagpatay ng inosenteng sibilyan. Ang taong ito, ang kanyang grupo at ang Sinaloa Cartel ay nagkalat ng droga sa Hilagang Amerika, pumatay at sumira ng buhay ng marami, lalo na sa kabataan. Ngayon dito na ito nagtatapos. Nagpapasalamat din ako sa pamahalaan ng Mexico, Pangulong Sheinbaum, Kalihim Harfouch at mga sundalo at opisyal ng batas ng Mexico. Mahigpit na tumulong ang kanilang grupo sa ating mga tauhan para mahuli siya kagabi sa lungsod ng Mexico. Ryan Wedding, sinuwerte akong nandoon sa isang naunang planadong biyahe at naging matagumpay ito dahil sa mahusay na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya. Walang pakialam sa kredito ang mga kasama ko. Ang mahalaga sa kanila ay mahuli ang masama at maprotektahan ang komunidad. Iyan ang pamumunong dinala ni Pangulong Trump sa pagkapangulo. Iyan ang suporta na ibinigay niya sa mga tagapagpatupad ng batas mula baybayin hanggang baybayin. Hindi ko maipaliwanag ang pasasalamat ko na maging bahagi at mamuno sa FBI. Sila ang gumagawa ng mahihirap na trabaho. Pero kapag hinahabol mo ang isang tao tulad ni Ryan Wedding, kailangan ng pagkakaisa. At iyan ang nakikita ninyo dito. Nakikita ninyo ang pandaigdigang pakikipagtulungan mula baybayin hanggang baybayin. Nagpapasalamat ako ng espesyal sa ating embahador sa Mexico. Pinangunahan ni Embahador Ron Johnson ang pagsisikap natin sa Mexico ng 1 taon. Pagdating niya sa bagong embahada, agad niya itong inuna at nagtagumpay. Ganito ang itsura ng pamumuno at ito ay isang makasaysayang 25 taon. Kailangan ng FBI na ilagay ito sa tamang perspektibo. Ang FBI ay nagkaroon ng 67,000 pag-aresto ngayong taon lang. Yan lang, 200% ang itinaas. Nahuli ng FBI ang 6 sa 10 pinaka-wanted na kriminal sa ating listahan. Nakumpiska ng FBI ang sapat na fentanyl para pumatay ng 150 milyong Amerikano, tumaas ng 31%. Inaresto ng FBI ang mas maraming espiya at tiwaling tao mula China, Russia, Democratic People's Republic of Korea at Iran. Natagpuan ng FBI ang 6,000 nawawalang bata, tumaas ng 22%. Ang mga makasaysayang record na ito ay nagbunga ng panibagong record dahil sa pamumuno ni Pangulong Trump. Yan ay 20% na pagbaba ng antas ng pagpatay sa Estados Unidos. Record ito sa makabagong panahon, pinangangalagaan ng mga kalalakihan at kababaihan ng ating komunidad. Nagpapasalamat kami sa pakikipagtulungan ng Kagawaran ng Katarungan at sa dedikasyon nilang protektahan ng komunidad sa pamumuno ni Attorney General Pam Bondi at Deputy Attorney General Todd Blanche. Hindi pa tapos ang araw, babalik pa tayo sa eroplano. Nahuli rin natin ang isa sa 10 pinaka-wanted sa Mexico. Pupunta tayo sa silangan at ipapasa siya sa lokal na kapulisan. Maraming salamat din sa kapulisan ng estado at lokal. Hindi posible ang trabahong ito kung wala sila araw-araw. Sila ang pinakamahusay naming katuwang. Salamat sa Diyos at may Pangulong sumusuporta sa kapulisan, kaya ganito ang resulta. Para sa akin bilang bahagi ng FBI, gusto kong pasalamatan ang aming hostage rescue team. Gusto kong pasalamatan ang aming special forces. Pasensya na, ang aming special flight operations unit. Nagpapasalamat ako sa headquarters at Los Angeles Field Office. Tagumpay ito ng buong organisasyon. Ang daming inasikaso para mahuli ang isa sa pinaka-wanted na kriminal sa mundo at maiharap siya sa hustisya sa Estados Unidos. Mangyayari lang ito kung may pamumuno mula kina Pangulong Trump, Attorney General at iba pang leader. Ipapasa ko ito sa Assistant Director ng Los Angeles Field Office, Akil Davis, para sa dagdag na komento sa kaso at investigasyon. Magandang umaga, ako si Akil Davis, Assistant Director ng FBI Los Angeles Field Office. Noong Nobyembre, sinabi naming mahahanap namin si Ginoong Wedding at ngayon dumating na ang araw na yon. Umaabot ang kamay ng batas kahit lampas sa hangganan. Ito ang 500 pagkakahuli ng top 10 fugitive ng FBI mula nang itatag ito 75 taon na ang nakakaraan. Binabati ko ang grupo sa kanilang dedikasyon at pagtutulungan. Ngayon ay isang napakagandang araw para sa FBI at para sa ating mga katuwang dito ngayon, particular na ang ating mga katuwang sa Royal Canadian Mounted Police, Los Angeles Police Department at Drug Enforcement Administration at marami pang ibang ahensya sa bawat antas. Pero isa rin itong magandang araw para sa mga biktima ng kasong ito. Maraming tao at pamilya ang inapi ni Ryan Wedding at hindi na mababalik sa dati ang kanilang buhay. Ngayon nakuha na nila ang hustisya.
Walang tigil na nagtrabaho ang mga investigador ng mahigit 1 taon para mahanap si Ginoong Wedding kung saan siya ay haharap sa federal na kaso. Tulad ng alam ninyo, si Ginoong kinasuhan sila dahil sa papel nila sa pandaigdigang krimen network. Nagpapadala ng halos 60 metriko toneladang cocaine mula Southern California patungong Canada. Hinahanap si Ginoong Wedding dahil sa pag-oorganisa ng maraming pagpatay sa mga biktima at saksi ng gobyerno. Maliban pa sa malawakang paghahanap kay Ginoong Wedding, nakipagtulungan kami sa kagawaran ng Estado para mag-alok ng gantimpala at ang opisina ng Foreign Asset Control ng Treasury na nagpatupad ng mabibigat na parusa. Sa kasong ito, ang kasong ito ay pinangangasiwaan din ng Homeland Security Task Force. Dito sa Los Angeles, nais kong ibahagi ang ilang detalye para ipakita ang dami ng trabahong ginawa sa kasong ito. 6 na tao na ang naaresto dahil sa kanilang papel sa organisasyon. Nakipagtulungan muli kami sa mga kasosyo namin sa Canada, Mexico, Colombia at Dominican Republic. Pinarusahan ng kagawaran ng pananalapi ang mga tao kabilang si Ryan Wedding. Nakita na natin ang maraming droga, pera at armas. Kinumpiska namin ang isang Mercedes-Benz na tinatayang higit sa $1 milyong ang halaga. Kinumpiska rin namin ang 2 dosenang motorsiklo na nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 milyong, pati na rin ang iba pang mahahalagang likhang sining at alahas. Mananatiling nakakulong si Ryan Wedding hanggang Lunes ng umaga para sa unang pagdinig. Masaya kami sa tagumpay na ito pero marami pa kaming kailangang gawin para ituloy ang kaso at investigasyon. Patuloy pa rin naming hinahanap ang ilang individual na may kinalaman sa organisasyong ito. Patuloy na nag-aalok ang kagawaran ng Estado ng 2M gantimpala para sa impormasyon na magdudulot ng dagdag na pag-aresto. Hinihiling ko sa sino mang may impormasyon na makipag-ugnayan sa amin sa 42-44-40-614. Pwedeng tawagan ang numerong ito mula sa ibang bansa o lokal sa WhatsApp, Signal o Telegram. Gusto ko ring pasalamatan sa huli ang Ontario International Airport sa pagpapaganap nito sa pagbibigay ng seguridad sa lugar at sa pagpayag na maisagawa namin ito sa ganitong paraan. Salamat, ipapasa ko na ang salita kay Hepe McDonald ng Los Angeles Police Department. Salamat, Akil, at sa inyong pagdalo. Ikinararangal ng Los Angeles Police Department ang pakikipagtulungan sa federal, international at lokal na katuwang sa pag-anunsyo ng pagkakaaresto kay Ryan Wedding. Ito ay isang koordinado at intelligence-driven na investigasyon sa pandaigdigang organisasyon ng drug trafficking ni Wedding na ginamit ang Los Angeles bilang pangunahing sentro ng distribusyon. Dahil sa sama-sama naming pagsisikap na kumpiska ang mahigit 300 kilo ng cocaine, 44 kilo ng methamphetamine, 44 kilo ng fentanyl, 8 baril at higit $55 milyon na ilegal na ari-arian. Ang kinalabasan ay nagpapakita ng walang sawang pagtutulungan ng FBI, Los Angeles Police Department, Drug Enforcement Administration at ni Brian Clark. Dito ang Royal Canadian Mounted Police at ang United States Customs at Border Protection. Sama-sama naming napigilan ang malaking pipeline ng ipinagbabawal na gamot sa Los Angeles, Estados Unidos at Canada. Malaking dagok ito sa kriminal na grupong nagbanta sa mga komunidad sa iba't ibang lugar. Gusto kong pasalamatan ang mga dedikadong lalaki at babae mula sa bawat ahensya at sa sarili kong ahensya. Ang trabaho ng Gang at Narcotics Division, lalo na ang kanilang walang sawang dedikasyon nitong nakaraang 2 taon, ang nagbigay daan para maisagawa ang operasyong ito. Dahil sa kanilang trabaho, mas ligtas na ang Los Angeles at ang mga responsable ay napapanagot na. Salamat sa aming media partners sa pagdalo kahit biglaan ang abiso. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang Commissioner ng Royal Canadian Mounted Police, si Mike Duhem. Maraming salamat. Salamat, Mike! Magandang umaga sa inyong lahat. Nais kong simulan ito sa pamamagitan ng pasasalamat kay Director Patel sa pag-imbita sa akin dito sa espesyal na okasyong ito. Walang ahensya o bansa na kayang labanan ang transnational na organisadong krimen mag-isa. Ang pag-aresto kay Ryan Wedding ay dahil sa matibay na pakikipagtulungan.
Gusto kong pasalamatan ang mga kalalakihan at kababaihan mula sa FBI, Royal Canadian Mounted Police, United States Department of Justice, Los Angeles Police Force at lahat ng mga tagapagpatupad ng batas mula sa United States at Canada na lumahok dito. Napakaraming oras at maraming sakripisyo ang nagdala sa atin sa kinalalagyan natin ngayon. Dahil sa mga resulta, ligtas na ang komunidad at bansa. Salamat sa pagkakaaresto kay Ryan Wedding. Salamat mga kaibigan, salamat. Tatanggap kami ng ilang mga tanong. Naaresto si Ryan Wedding kagabi sa lungsod ng Mexico. Para mapanatili ang integridad ng investigasyon, hindi namin ito tatalakayin. Pero sa tingin ko, hindi na kailangang sabihin pa. Ang pagpunta sa Mexico para hanapin ang isang taong nagtatago dahil sa malalaking krimen ay nangangailangan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, pinangunahan ni na Pangulong Trump, Department of Justice at mga katuwang sa Mexico. Lubos kaming nagpapasalamat sa pagtutulungang ito. Pasensya na, sige tuloy mo. Hindi kaugnay kay Ginong Wedding, nahuli rin sa Mexico nung nakaraang linggo si Ginong Castillo, kabilang sa 10 pinaka-wanted ng FBI. Ihahatid namin siya sa silangang pagkalis namin ngayon. Ginong Wedding, sabi ng Gino, si Ginong Wedding ay nasa kustodya na. Inilabas siya ng eroplano. Nagmula ang kaso sa opisina ng United States Attorney ng Los Angeles, kaya mga investigador at pulisya ang hahawak nito ayon sa kanilang jurisdiksyon. Ang pag-aresto na ito ay tagumpay ng magkakatuwang na ahensya ng pagpapatupad ng batas na ibinubuhos ang lahat araw-araw walang tigil. Wala kaming komento tungkol sa mga gantimpala. Tatanggap pa kami ng isang tanong. Pakiusap, pumunta po kayo sa Ontario. Pasensya na, hindi kita marinig. Pumunta kami sa Ontario dahil maganda ang panahon pero kailangan din siguraduhin ang seguridad sa operasyon. Magkasama namin ginagawa ang mga desisyon kasama ang katuwang sa paliparan, lokal na pulisya at interagency opisyal. May mga trigger points at palatandaan kaming sinusunod para ligtas mailipat ang isang tao tulad ni Ryan Wedding. Napagkasunduan ang desisyong yon para masiguro ang seguridad ng transportasyon, federal na paglilipat ng kustodya ng Federal Bureau of Investigation at kaligtasan ng kanyang pagkakakulong at pag-usig. Salamat sa inyong lahat. Magandang araw. Para malaman nyo kung sino ang tinutukoy natin, sige, gaano ito kabigat? Ito ang dating ulat namin tungkol kay Ryan Wedding. Maaring kilala nyo siya mula sa Olimpikong tagumpay pero ngayon si Ryan Wedding. Tinawag siyang makabagong Pablo Escobar ng FBI ayon sa superseding indictment sa Central District ng California. Ang dating Canadian snowboarder na minsang nagrepresenta ng bansa ay ngayon inaakusahan ng pamumuno sa bilyong dolyar na international na drug empire. Sabi ng United States authorities, siya ang top cocaine distributor sa Canada. Taon-taon siyang nagdadala ng ipinagbabawal na gamot sa United States na kasing bigat ng 40 sasakyan. Ayon sa Department of Justice, lalong nakakatakot ang kwentong ito ngayon. Matapos maakusahan, ngayon si Wedding ay pinagbintangang nagplano ng pagpatay sa federal na saksi na testigo laban sa kanya. Sabi ng Federal Bureau of Investigation, binaril ang saksi sa isang restaurant sa Colombia. Itinaas ng kagawaran ng Estado ang gantimpala sa 15 milyong dolyar at tinawag siyang isa sa pinakamapanganib na pugante sa mundo. Kaya ang tanong ngayon, kung totoo ang mga paratang na ito, paano naging umano'y drug lord ang isang Olympian? Ano ang sinasabi ng pagkakasakdal niya tungkol sa kalupitan at laki ng umano'y sindikatong kriminal? Kaya gusto kong pagsamahin ang mga detalye. Subukang unawain ito dahil nakakagulat talaga. Sa totoo lang kung paano naging isa sa pinaka-wanted na tao sa mundo ang isang dating promising na atleta. Nagsimula ito noong 2002 sa Salt Lake City. Sige, meron ka na. Si Ryan Wedding, isang 21 anyos na Canadian snowboarder, ay kinatawan ng kanyang bansa sa parallel giant slalom. Hindi siya nanalo ng medalya, nagtapos siya sa ika-24 na pwesto, pero isa siyang Olympian. At matapos ang kanyang karera bilang atleta, dito na umano nagsimulang maging madilim ang takbo ng kanyang buhay. Dahil pagsapit ng taong 2008. Ayon sa korte,
Naaresto siya sa California dahil sa tangkang pagbili ng cocaine mula sa ahente ng gobyerno sa sting operation. Nahatulan siya noong 2010 at nakulong ng halos 3 taon sa United States. At nang siya ay makalaya at makabalik sa Canada, sinasabi ng mga autoridad na lalo pang lumaki ang saklaw ng kanyang mga operasyon. Ayon sa ulat ng Canadian Broadcasting Corporation, noong 2015 kinasuhan siya ng Royal Canadian Mounted Police o Royal Canadian Mounted Police sa Montreal bilang bahagi ng isang malaking sindikato ng bentahan ng cocaine. Pero ito ang critical na sandali. Sige, mukhang hindi siya nagpaiwan para harapin ang kanyang kaso. Hindi. Ayon sa mga piskal, tumakas siya papuntang Mexico at nagtago ng 1 dekada. Ayon sa kanila, inaakusahan siyang binuo niya ang kanyang imperyo mula sa malayo. At kailangan kong sabihin sa iyo kung gaano kalaki ang imperyong ito na di umano'y nabuo niya mula sa kanyang base sa Mexico. Ayon sa mga autoridad, pinamunuan ni Wedding ang isang transnasyonal na organisasyon kasama si Andrew Clark bilang ikalawang pinuno. Inaakusahan siyang nakipagtulungan sa Sinaloa Cartel, isa sa pinakamakapangyarihan at malupit na kriminal na grupo sa mundo. Ang produkto ay cocaine na galing sa mga laboratorio sa Colombia. Ang ruta ay dumadaan sa Mexico, tumatawid sa hangganan ng United States at papasok sa Southern California, Los Angeles at mga karatig na county. Sila raw ang logistics hub niya. Dito iniimbak ang droga bago ipadala pa Hilaga sa pamamagitan ng Canada-based transport network gamit long-haul truck. Ito umano ay isang totoong organisasyon, isang komplikadong organisasyon at ang mga numero, masasabi ko, ay halos hindi maintindihan. Sabi ng mga federal na taga-usig, responsable ang kanyang grupo sa pagpasok ng 60 metriko toneladang cocaine sa United States taon-taon. Halos kasing bigat ito ng 40 karaniwang sasakyan. Pero ayon sa mga autoridad, ang paggalaw ng ganong karaming produkto ay nangangailangan ng lubos na kontrol at dito pumapasok ang umano'y karahasan. Ipinapakita ng sakdal ang pattern ng mararahas na pagpatay bilang paraan ng pag-aayos ng alitan at pagpapatupad ng disiplina. Iyan ang kanilang kwento. Iyan ang ibibintang ng prosekusyon sa paglilitis. Minsan inakusahan siyang nag-utos ng pagpatay sa Canadian dispatcher ng truck na pinaniniwalaan niyang nagnakaw ng 100 kilo ng kargamento. Siya, nagkamali ng pasok ang mga mamamatay tao sa maling bahay sa Ontario noong Nobyembre 23, napatay ang 2 inosente at malubhang nasugatan ng isa dahil inakala nilang pamilya ng dispatcher. Hindi pa dito natapos ang karahasan. Inakusahan din siya sa pag-utos ng pagpatay noong Mayo 24 at Abril, isa sa Ontario dahil sa utang sa droga. Isinagawa ito ni Clark at Malik Cunningham, isa pang paratang. Malaki ang kasong naglagay kay Wedding sa 10 pinakahinahanap ng FBI noong Marso 25. Pero ang sumunod na pangyayari ang nagdala nito mula sa simpleng kaso ng droga sa parang thriller. Sige, kasi matapos buksan ng indictment niya, may federal na saksi na magtetestigo laban sa kanya. Noong Enero 25, natagpuan ang saksi sa restaurant. Sa Marami, Colombia, ayon sa United States Police, isang armadong lalaki ang bumaril ng 5 beses sa ulo ng biktima. Si Ryan Wedding ang nag-utos ng pagpatay na yon, naglagay ng $5 milyong na pabuya sa ulo ng saksi, at si Chapman ang nagbayad para mailagay ang litrato ng lalaki sa isang website para matulungan silang mahanap siya. At sopistikado ang operasyong ito. Gumamit umano sila ng $1,500 na kagamitan para ma-intercept ang telepono ng saksi at may photographer na kumuha ng litrato ng bangkay bilang patunay. Dahil sa ginawa nila, lalong lumala ang sitwasyon ngayong linggo. Ang pabuya para sa kasal at pagkakahuli ay itinaas sa $15 milyong. Sa operasyon na Giant Slalom, 10 kasamahan niya ang inaresto sa sabayang internasyonal na operasyon at may dagdag pang pinangalan ng akusado. At ito ay isang grupo na kinabibilangan ng isang Canadian na abogado, isang musikero ng reggaeton at ang operator ng mismong website na nabanggit ko kanina. Mayroon ding mga umano'y tagalaban ng pera gaya ni Roland Sokolovsky, isang profesional na manlalaro ng poker, at si Bianca Conastillo Madrid. Isang bagong malawak na sakdal ang binuksan na direktang inakusahan si Wedding sa pagpatay sa saksi. Ngayon, nakakagulat ang laki ng halaga dahil inaakusahan si Wedding na naglipat ng mahigit $207 milyon gamit ang tethered cryptocurrency wallet. Gamit ang sopistikadong money laundering, itinago niya umano ang $1 bilyong na kita kaya mas hinahanap siya ngayon kaysa dati. Ang dating Olympian, kilala bilang Higante at El Jefe, ay umano'y nagtatago sa Mexico at pinoprotektahan ng kartel na kinabibilangan niya. 6 na talampakan at 3 pulgada ang kanyang taas.
Tunay ngang higante at naniniwala ang FBI na dahil sa kanyang laki at kasikatan, mahirap siyang itago. Pero sa ngayon, ito ay isang tao na nagawang makaiwas sa pagkakahuli sa loob ng 10 taon. Pinapatunayan nito kung gaano siya kalakas at mailap at kung totoo ang mga paratang, ganito na ang umano'y pinuno ng sindikato. Kaya paano nga ba gumagana ang isang operasyon na ganito kalaki at kalupit? Ano ang totoong legal na hamon sa pagdakip ng malaking pugante? Kung totoo ang paratang, paano nila hinahandle ang ganitong kaso? Mahuhuli ba nila si Wedding? Malaking tanong ito. Para mas malinaw ito, tatawagin ko si Criminal Defense Attorney at dating felony prosecutor Eric Padis. Salamat sa pagpunta, Eric. Habang sinasabi ko ito, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga paratang na ito. Ibig kong sabihin, nakarinig na ako ng mga operasyon ng droga noon. Narinig ko na ang tungkol sa mga kartel. Pero hindi pa ako nakarinig ng isang sibilyan, tama ba? Isang tao na dating Olympian na inaakusahan ng ganitong bagay. Ibig kong sabihin, tingnan mo itong sinasabing pag-usad, itong timeline. Ito ay, ibig kong sabihin, ano ang reaksyon mo sa ganitong bagay? Naku, hindi talaga inaasahan. Marami siya ang huling iisipin nilang masasangkot sa ganitong paratang, di ba? Ayon sa ulat, tinawag ni Kash Patel, Director ng FBI, si Ryan Wedding na makabagong Chapo Guzman at Pablo Escobar. Malayo ito sa pagkakakilala sa kanya bilang dating Olympian na snowboarder. At ang pagkakaintindi ko ay nakapag-usig ka na ng mga mataas na antas ng drug traffickers noon. Kapag narinig mo ang tungkol sa operasyon, may elemento ito ng sobrang komplikasyon. May mga gumagalaw na bahagi. Isa itong totoong organisasyon. Nagulat ka ba na kung totoo ang mga paratang, nagawa niyang mag-operate sa larangang ito ng matagal na panahon? At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahuhuli? Jesse, kung totoo ang mga paratang, isa itong komplikado at multinational na sindikato ng droga. Pinamumunuan ito ni Ryan Wedding. At tama ka, alam mo napakaraming saksi. Kung titingnan mo ang mismong reklamo, napakaraming individual ang nakalista doon. Nagbigay ang mga saksi ng iba't ibang umano'y insidente mula sa iba't ibang bansa. Malaking hamon para sa pamahalaang federal na dalhin sa hustisya ang mga taong ito kung totoo ang mga paratang. Paano nila isasampa ang ganitong kaso? Pag-usapan ng maraming kinasuhan at bahagi ng umano'y operasyon, mukhang isa na namang malaking gawain ito. Ano ang layunin ng ganitong kaso? Paano ito ginagawa ng mga piskal? Susubukan ba nilang makipag-ayos kay Ryan Wedding para malaman ang lokasyon niya? Paano ito proseso? Tama ba, Jesse? Sigurado akong nung panahon ng investigasyon, may mga bagay tulad ng wiretaps, may mga confidential informant at mga bagay na ganon. Sa prosecution, maraming layer at gumagalaw na bahagi. Hindi lang mahuli, mahirap din hanapin ang mga ito. Nagtatago sila, malamang gumagamit sila ng mga alias, baka pati mga peking anyo ginagamit nila. Pero kailangan mong ayusin ang lahat, kailangang maihanay mo ang mga saksi mo, mapasailalim sila sa subpina. Sigurado akong aarestuhin nila ang ilang nasa mababang posisyon at gagawing saksi laban kay Ryan Wedding. Pero ang pagsasama-sama ng lahat ng yan at mangyari pa sa Amerika ay magiging mahirap. Isinasaalang-alang na ang mga taong ito ay parang nakakalat sa iba't ibang bansa tulad ng Canada, Amerika at Mexico. Anong opinion mo sa federal na kasong pagpatay? Hindi lang ito tungkol sa drug trafficking kundi pati sa umano'y pag-utos niya ng karahasan at pagpatay. Ang pagpatay sa federal na saksi ay iyon. Yan ang inaasahan ko. Madalas makita ang ganong karahasan sa mga operasyon ng droga. Nakagugulat kung totoong dating Olympian ang namumuno rito. Pero pag-usapan na ang bayaran, pagsisiyasat ng lugar at mga litrato, ang ibig kong sabihin, yung pagpo-post sa Canadian website tungkol sa maruruming balita. I-post ang litrato ng saksi at gamitin ang teknolohiya para siya'y mahanap. Walang takot at sopistikado siya, pero nauwi rin sa federal na kaso ng pagpatay, di ba? Oo, tama. Karaniwan sa mga kriminal na grupo na iwasan ang kaso at kulungan sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga saksi na pwedeng magbigay ng ebidensya laban sa kanila. Isa yan sa mga paratang dito at alam mo nakakabahala kasi maaaring hindi pa yan ang huling insidente ng umano'y pananakot o kahit pagpatay sa saksi.
Habang nalalantad ang mga kasali sa plano at nalalaman ng mga kartel kung sino ang nagsusumbong, maaaring tumaas pa ang karahasan. Bukod dyan, may paratang din ng mga krimeng pinansyal kasama ang paggamit ng cryptocurrency. Magkakaroon ng mga dokumentong ebidensya at alam mo na, napakaraming iba't ibang uri ng mga di umano'y krimen na kasama sa mas malaking kasong sabwatan na ito. Tumatakas na siya mula 15 anyos at halos 10 taon nang hindi nahuhuli dahil daw sa proteksyon ng Sinaloa Cartel. Ano ang nagpapahirap at dahilan nito? Paano ito nagiging komplikado? Sa paghuli sa kanya, may kakulangan ba sa international na kooperasyon, proteksyon o kasunduan? May kailangan silang gawin. Dahil sa tingin ko, yun ang nagpapahirap talaga. Ang gobyerno na kailangang pumunta, $1 million for information leading to his capture. This is still going to tagawain, tama ba? Oo, at ang ibig kong sabihin para sa marami sa kanila na maaaring may kaalaman, alam mo yon, bilyonaryo, maraming pera, pero hindi naman yon kapalit ng kanilang buhay. Buhay, alam mo yon? Sa tingin ko, may totoong takot sila na kung sakali, alam mo yon, halimbawa makita nila si Ryan sa Mexico kung saan. Hindi sila lalapit sa gobyerno or autoridad, lalo na sa gobyernong Amerikano, para sabihin, oh, ayan siya. Dahil alam mo, sa loob ng 1 linggo mula noon, maari nilang mailagay ang sarili nila sa matinding panganib. Kaya kahit ang paghahanap sa kanya ay magiging mahirap, at kung nasa labas na siya ng bansa, may proseso pa ng extradition. Kung makarating siya sa isang bansa tulad ng Vietnam, hindi sila nag-extradite papuntang Amerika. Kaya sa tingin ko, baka nagpaplano na siya ng paglalakbay habang nag-uusap tayo kung hindi pa niya ito nagagawa. Tatalakayin ko pa ng mas malalim ang indictment para makuha ang pananaw mo sa iba't ibang aspeto nito. Pero sabihin na nating mahuli siya at sabihin na nating haharap siya sa paglilitis para sa napakaraming iba't ibang kaso dito. Ano ang makatotohanang legal na kahihinatnan para sa kanya? Kasi interesado ako, ano ang posibleng depensa na maaari niyang gamitin? Sa ibang federal na drug trafficking cases, dinala sa paglilitis ang mga drug kingpin o umano'y drug kingpin. Ano-anong depensa ang nakikita mo at ano ang posibleng legal na kahihinatnan nito? Alam mo kung mapapatunayan ang mga paratang na ito sa paglilitis, haharap siya sa mga dekada at dekada sa kulungan malamang buong buhay niya na. Pero hindi yun kasing dali ng akala ng iba. Alam mo, sa mga malalaking organisasyong kriminal, maraming antas at level ng autoridad. Sinasabi nilang si Ryan Wedding ang nag-utos ng pagpatay, pero paano mapapatunayan? May text message ka ba? Sigurong hindi niya nilagay sa email yon, kaya dapat mo talaga siyang tanungin. Lalo itong mahirap kapag may ibang taong sumusunod sa mga utos niya. Kaya, alam mo na, susubukan niyang ihiwalay ang sarili niya mula sa organisasyong yon at sasabihin, oh, tingnan nyo, sila lang ang gumawa ng mga bagay na yan, parang nadamay lang ako dito. At bukod pa dyan, baka subukan pa niyang makipagkasundo sa gobyerno. Hindi mo talaga alam at itanong ko lang sa'yo. Ang ibig mong sabihin, magiging saksi siya laban sa ibang miyembro ng kartel? Oo, tama. Ibig kong sabihin, kung titingnan mo ang kaso ni Chapo Guzman, ang pagkakaintindi ko ay may kamag-anak siya, maaaring anak niya o kung sino man na nakipagtulungan noon sa gobyerno. Kaya hindi na bago kahit sa mga mataas na tao sa isang sopistikadong kriminal na grupo ang mag-isip ng ganoong opsyon. Kung totoo ang paratang, ito ang isa sa dahilan ng pananatili niya. Hindi ko alam kung palihim lang ito o kaya niyang buuin muli ang organisasyon kung totoo ang paratang. Hindi siya ipinanganak sa banyagang bansa bilang bahagi ng pamilya o kartel. Simula pa lang, wala siyang ganoon. Civilian siya, kaya ba ito nakatulong sa kanya? Kung totoo naman yung mga paratang, paano niya nagawa ito? Naku, hindi mo agad may isip siya bilang typical na mamamatay taong malaking drug cartel. Alam mo siya ay dating Olympian, kaya marahil ay mas kaunti ang nakatutok sa kanya habang lumalaki at nagpapatuloy ang umano'y kriminal na operasyon na ito. Nakalusot siya at nakaiwas madiskubre. Alam mo, mula pa noon, hindi naman siya sumasama sa mga kilalang kriminal. Malaking pagbabago ang nangyari at napapansin ng publiko kung paano ito umabot sa ganitong situation. Oo, dahil sa laki ng mga paratang na ito, kinailangan talagang tumugon ang pinakamataas na opisyal ng pagpapatupad ng batas sa Amerika at kaya natin nakita ang ganitong tugon. Noong Nobyembre, sa press conference ng United States Kagawaran ng Katarungan, nagkaroon ka ng si Attorney General Pam Bondi na naglahad ng mga kaso ay nagsabing isa ito sa pinakaproduktibo at marahas na kriminal na operasyon sa mundo.
Panoorin natin. Ngayon, ipinagmamalaki ng kagawaran ng katarungan na ianunsyo ang bagong kaganapan sa investigasyon kay Ryan Wedding. Si Wedding ay dating Olympian mula sa Canada na ngayon ay pinuno ng isang transnational na sindikatong kriminal. Siya ay kasalukuyang nasa listahan ng FBI at kabilang sa 10 pinakahinahanap. Kontrolado niya ang isa sa pinakaaktibo at marahas na organization ng pagpupuslit ng droga sa buong mundo. Siya ngayon ang pinakamalaking tagapamahagi ng cocaine sa Canada. Nakikipagtulungan ng malapitan si Wedding sa Sinaloa Cartel, isang banyagang teroristang organisasyon, upang bahain hindi lang ang mga komunidad sa Amerika, kundi pati na rin sa Canada ng cocaine na galing sa Colombia. Ang kanyang organisasyon ang responsable sa pag-aangkat ng humigit kumulang 60 metriko toneladang cocaine bawat taon papuntang Los Angeles gamit ang mga truck mula Mexico. Para mailarawan ito, ang 60 metriko tonelada ay katumbas ng bigat ng 40 karaniwang sasakyan. Isipin mo na ganyan karami ang cocaine kasing bigat ng mga sasakyang dinadala niya sa ating bansa bawat taon-taon. Sa investigasyon, kinasuhan na ang mahigit 5 tao at nakumpiska ang mahigit 2,000 kilo at armas. Tinatayang 3.2 milyong dolyar sa cryptocurrency ang nabawi at mahigit 1 milyon sa pisikal na ari-arian ang nakumpiska. Inaakusahan din si Wedding ng pagpatay sa federal na saksi matapos siyang kasuhan noong 24. Gumamit siya ng isang Canadian na website na tinatawag na The Dirty News upang mag-post ng mga litrato ng saksi at ng kanyang asawa para mahanap siya na sa huli ay naging matagumpay. Ang saksi ay binaril sa isang restaurant sa Medellin bago pa siya makapagpatotoo laban kay Wedding. At pagkatapos, si direktor ng FBI na si Kash Patel ay lumapit sa entablado at gumawa ng nakakagulat na paghahambing. Sige, napag-usapan na natin ito dati. Kinakategorya si Ryan Wedding kasama ng mga pinaka-notorious na drug lord sa kasaysayan. Walang duda, si Ryan Wedding ay modernong version ni Pablo Escobar at El Chapo Guzman. Ang kagawaran ng katarungan na ito at ang FBI ay makikipagtulungan sa aming mga katuwang sa Canada at sa mga opisyal ng gobyerno sa buong mundo upang dalhin siya sa hustisya. Siya ang nagdisenyo ng programang narco-trafficking at narco-terrorism na matagal na nating di nakita. Hindi siya makakatakas sa hustisya. Narito tayo ngayon dahil ang kagawaran ng katarungan sa ilalim ng pamumuno ni Attorney General at Deputy ay naging malinaw sa mga Amerikano sa mga isinampang kaso. Ang mga tagapagpatupad ng batas at mga ahensya tulad ng Federal Bureau of Investigation ang mangunguna sa pagsisikap na lumabas doon at tiyakin na ang mga hayop na ito ay mapanagot sa batas at iyan mismo ang aming gagawin. Sa huli, nagpadala ng direktang mensahe kay Wedding at sa organisasyon niya ang opisyal mula sa tanggapan ng United States Attorney sa Los Angeles kung saan lilitisin ang kaso. Bilang ang araw ninyo. Patuloy kayong hahabulin ng aming mga ahente at piskal, pati sino mang tumulong sa inyo at dadalhin sa hustisya, hindi basta kahit saan. Ihaharap namin kayo sa hustisya dito mismo sa Estados Unidos ng Amerika. Gusto ko lang magdagdag dito. Si Ginong Wedding ang nangungunang nagbebenta ng cocaine sa Canada, ngunit ginamit niya ang Southern California, distrito ko, bilang sentro ng operation sa paglilipat ng cocaine. Pinili niya ang California dahil mahina ang batas laban sa krimen doon. Alam nilang kung mahuli sila ng cocaine, hindi mabigat ang parusa. Nagkamali sila ng malaking calculation. Hindi nila naisip ang United States Department of Justice at Attorney General Bondi. Ano ang gagawin ng administrasyong ito sa mga tulad niya na ginagamit ang Estados Unidos sa pagpupuslit ng droga? Mananagot siya sa batas, sigurado ako. Eric, anong tumatak sa'yo sa mga narinig mong pahayag? Malinaw na layunin ng administrasyon ni Trump na tugisin ang sangkot sa drug trafficking at ituloy ito. Pagtugis sa international drug trafficking. Kapag ang pinagmumulan ay nasa labas ng ating bansa, narinig mo mula sa federal na piskal ang komento tungkol sa mga batas sa droga ng California. Kaya may ilang political na implication dito na sa tingin ko ay nagtutulak sa kasong ito.
Pinapayagan silang habulin ang mga nagbebenta ng droga, trabaho nila ito, at mukhang gagawin nila ito ng may sigasig. Patuloy lang lalala ito sa legal na sistema, kaya interesado akong makita kung paano ito matatapos. Oh, kausapin mo muna ako bago natin pag-usapan ng indictment. Binanggit mo na sinabi ng United States Attorney na dadalhin nila siya sa hustisya sa Amerika. Kung siya ay protektado sa ibang bansa, paano gumagana ang ganitong pagdakip? Kasunduan ba ito ng pagsuko o raid? Nakikialam ba ang mga dayuhang autoridad? Ano nga ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ko inasahan na si Ryan Wedding ay susuko at magsasabing, "Hoy, nandito ako, kunin niyo na ako." Sa palagay ko, dapat gawin ng pamahalaang federal ay dapat silang makipagtulungan ng malapitan sa mga international na katuwang sa pagpapatupad ng batas. Upang malaman kung nasaan siya at mahuli, kahit matagpuan siya, malamang poprotektahan pa rin siya ng mga komunidad ayon sa sinabi mo. Sa Amerika, iniisip natin na ang FBI ay nagsasagawa ng raid sa mga tagong bahay o iba pang lugar. Sa Mexico, hindi ganun kadali o kasimple at maaari pang maging delikado para hulihin at dalhin siya dito para litisin. Bago ko talakayin ang sakdal, ano ang saysay ng pagsasampa ng kaso bago siya arestuhin? Alam mo, sa tingin ko maraming bagay. Una ay malinaw na may mga nakabinbing kaso. Naging publiko na ito at ginagawa natin ang palabas na ito tungkol dito. Kaya tumataas ang kamalayan ng publiko at magsisimula ng mapansin ng mga tao ang mga bagay na ito at baka mapansin na rin siya. Kaya sa tingin ko makakatulong ito lalo na sa posibleng pagdakip sa kanya. Pinapayagan din nito silang madakip ang iba pang umano'y kasabwat at masimulan na ang pagtrabaho sa kanilang mga kaso. Sinimulan nilang kumbinsihin ang mga ito bilang saksi habang hinahanap si Wedding. Kaya kapag nahuli na nila siya kung sakali, magiging maganda na ang posisyon nila, handa na silang ituloy ang kaso. Sa puntong iyon, Gusto kong talakayin ang indictment kasama ka. Bagamat mahaba ito, may mga detalye na nagpapakita ng lawak at kalupitan ng grupo. Muli, inilalahad ng indictment ang isang umano'y utos ng pagpatay noong Nobyembre ng 23. Nakalagay dito na sina Wedding at ang kanyang pangalawa sa utos ay naglabas ng kautusan na patayin ang isang TP driver na kasabwat si Sikuzi na pinaniniwalaan nilang nagnakaw ng 300 kilo ng cocaine mula sa kanila. Inilalarawan ng dokumento ang trahedyang nangyari noong Nobyembre 23 nang pumasok ang mga kasapi ng sabwatan sa isang paupahang ari-arian. Ayon sa dokumento, binaril at pinatay nila sina B at C at nasugatan si D dahil inakalang kamag-anak sila ni Sikuzi. 1. ERIC. Ibig kong sabihin, nakaka-interes yun, di ba? Kasi paano mo kakasuhan si Wedding ng pagpatay kung mali naman ang mga taong tinarget niya? Paano naaapektuhan nun ang kaso mismo kapag sinusubukan mong patunayan ang ganitong bagay? sa batas, Jesse, may tinatawag na transferred intent na ganito ang ibig sabihin. Kung ang balak mong patayin si person A pero nagkamali ka at si person B ang napatay mo, hindi ka pa rin makakalaya o mawawalan ng pananagutan. Kaya kahit nagkamali ang mga manliligaw, hindi agad mapoprotektahan ang sino man sa mga kasabwat, pati si Wedding. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang patunayan na si Wedding talaga ang nag-utos. At na hindi lang ito basta-bastang alitan sa loob ng cartel o alitan sa pagitan ng mga cartel na nauwi sa karahasan na madalas naman nating nakikita. Mahirap iugnay kay Wedding. May text o email ba sila? Malamang wala. Pag-usapan ko ngayon ang pagpatay sa saksi na sentro ng bagong kasong ito, kaya detalyado ang dokumento. Inaakusahan dito na pagkatapos ng kanyang 24 na kaso, ang sariling abogado ni Wedding umano ang nagbigay ng payo sa kanya. At inuulit ko lang dito, kung mapatay si Biktima A, kailangan ibasura ang mga kaso at extradition na proseso laban sa kanila. Sige Eric, para makatanggap ng ganong payo, lalo na galing pa sa abogado. Ibig kong sabihin, grabe, ano ang masasabi mo tungkol doon? Alam mo, may mga ethical na patakaran na nagbabawal sa mga abogado sa Amerika na payuhan ang kanilang kliyente na gumawa ng krimen. Maingat ang abogado sa salita at sinabi, halimbawa lang kung napatay ang taong ito. Pero sa tingin ko, lahat tayo ay parang naiintindihan na ang ibig sabihin doon. At sa katunayan, ang abogadong iyon na tinawag sa ilang ulat bilang abogado ng cocaine ay binanggit sa reklamo. At alam mo, bilang isang abogado, hindi ka dapat aktibong sangkot sa kahit anong paraan. Bawal magbigay ng legal na payo sa mga kriminal kung paano gumawa ng krimen.
Oo. Pagkatapos, inilalarawan ng indictment ang sistematikong paghahanap sa saksi. Inaangkin na si Wedding ay nag-alok ng pabuya at kumuha ng tulong kabilang ang mula sa Canadian na website at inakusahan na ang kasabwat ay nagbayad ng libong Canadian dollars sa operator ng site. Hindi para mag-post tungkol sa akusado sina Wedding at Clark, kundi para mag-post tungkol kay Biktima A, upang ang mga miyembro at kasamahan ng grupo ay mahanap at mapatay si Biktima A. Napaka-espesipiko niyan. Heto. Ano ang opinion mo tungkol sa bahaging iyan ng kasong ito? Oo, tama ka. Matapang na hakbang ang gumawa ng bagay na madaling makita sa internet. Maaring tumutukoy iyon sa pagpatay ng isang tao at alam mo, parang naglalagay ka ng pampublikong pabuya, alam mo, iniisip natin nung panahon ng Wild West kung saan makikita mo sa isang karatula na may papel na nagsasabing wanted, dead or alive para sa isang tao. Ganon din ito sa krimen noong taong 25. Kaya alam mo, maaari itong magpakita ng intention o malinaw na layunin ng taong nagsimula nito. At tiyak, ang taong nagbayad para dito ay may dahilan kung bakit siya nagbayad. At ngayon, ito na ang kinalabasan. At sa wakas, inilalarawan ng sakdal ang asasinasyong ito sa malinaw at napakalinaw na klinikal na detalye. Dahil noong Enero 1, 25 sa Medellin na nakasaad dito, si kay Ellen. Pumasok kayo sa restaurant, lumapit sa mesa ni Biktima A at binaril siya ng mga 5 beses sa ulo na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon dito, matapos ang pagpatay, si Wedding mismo ang nagpadala ng litrato ng bangkay sa kanyang kasamahan. Ngayon, Eric, kung pag-uusapan natin ang posibleng depensa dito at sinusubukan ang lahat ng paraan para matiyak na hindi siya konektado doon. Dito mo makikita na nagtutulungan ang federal na autoridad at lokal na pulisya para makuha ang ilang detalye. Pero maaaring maging hamon ito para sa kanya, di ba? Maaaring maging hamon ito para sa kanya na ihiwalay ang sarili niya mula sa ganitong bagay. Bakit may litrato ka ng bangkay sa cellphone mo at ipinadala mo pa sa iba, lalo na kung ikaw ang pinaghihinalaang may kinalaman at nag-utos? Oo nga. At parang medyo baguhan ang pagkakamaling yon na nakakagulat lalo na kung gaano kasopistikado ang organisasyon sa ibang aspeto. Sa panahon ngayon, ang mga digital device ay malaking pinagkukunan ng ebidensya at maaring magparatang. At kung totoo nga ang paratang na yon, Makipag-usap ka muna ng totoo bago natin tapusin. Ano ang itsura ng paglilitis? Sabay ba silang lilitisin o hiwa-hiwalay? Ano ang dapat nating asahan? oo, sa tingin ko may ilang option ang pamahalaan at korte dito. Hindi magiging kakaiba kung paghiwa-hiwalayin nila ang ilang mga kaso o paghiwa-hiwalayin ang ilang mga paglilitis. Alam mo, hindi tayo magkakaroon ng paglilitis na maraming akusado at tatagal ng 1 o 2 taon. Hindi ganun kadalasan ang proseso. Ang madalas na nangyayari, marami sa mga akusado ay aamin na lang ng kasalanan o hindi mahahanap o huwag naman sana mamatay o may mangyaring masama sa kanila. Kaya madalas napupunta sa mga namumuno ng organisasyon ang mga kaso. At doon na nagiging sentro ng pansin ang kaso at napupunta na ito sa paglilitis na maari pa ring may kasamang ilang mga akusado pero hindi lahat ng nabanggit sa nasabing reklamo ay kasali na sa paglilitis. Parang lalong tumitindi habang sumusulong ang legal na proseso sa korte. Eric Fadis. Grabe, maraming salamat sa pagpunta mo rito. Sobrang pinahahalagahan ko ito, ang bigat ng kasong ito. Ayos na makasama ka. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Sidebar. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o sa amang platform. Tandaan nyo rin ako sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber, kausap ko kayo sa susunod.